Guys, ay magtatapos na rin tayo ngayon sa gifts of the Holy Spirit. At syempre, inaasahan ko na sa 13 lessons na ito na ating ginugol tungkol sa gifts of the Holy Spirit, inaasahan ko na ang bawat estudyante natin ay natutunan na nilang makipag-flow sa Holy Spirit at natitiyak kung natutunan na ninyo kung paano malaman kung ang operation or manifestation na nangyayari ay inspired pa rin ng Holy Spirit. Isa sa mga nais kong sabihin bago tayo magtungo sa ating lesson, dahil napaka-importante, baka makalimutan ko nang sabihin, huwag nating sanayin ang naghanap lagi ng sensational, naghanap lagi ng spectacular. Kasi sa pamamagitan nito na ginagawa ng maraming believers, napapalampas nila tuloy ang supernatural. Tandaan po ninyo, ang gifts of the Holy Spirit ay supernatural. And it will bless the body of Christ. It will bless everyone kapag ito ay talagang na-experience natin ng tunay. Pero kung ang hinahanap natin ay yung sensational, yung nakakapanindig balahibo, yung may nakikitang nakakagising ng dugo, kung ito yung ating hinahanap, ay mapapalampas natin ang supernatural. Pag inuna natin, yun talaga yung balance na pagkilos ng banal na espiritu, then susunod yung sensational, susunod yung spectacular, pero hindi yun ang pinaka-goal natin. Ang pinaka-goal natin dito ay syempre yung pagkakaroon ng tunay na communion sa Holy Spirit at pagiging open whenever na gusto niyang kumilos sa buhay natin. So, huwag niyong kakalimutan yan. Always look for the supernatural when it comes to the gifts of the Holy Spirit, not for the sensational, not for the spectacular. Okay, so ngayon ay pupunta tayo sa working of miracles. Working of miracles. A miracle can be defined as a supernatural intervention by God in the ordinary course of nature. Nunitin ko, a miracle can be defined as a supernatural intervention by God in the ordinary course of nature. So, for example, si Elisha, nung time na nakita niya si Elijah ay nararapture na. And then, hiniling niya na yung double portion of anointing ay mapunta sa kanya. So, naiwan yung mantle ni Elijah. And then, nung ito ay nakuha niya, then, hinampas niya sa tubig. Then sabi niya, where is the God of Elijah? Then strike niya yung tubig. Then nahati yung river. So, iyan ay working of miracles. Bakit mo mahahati yun na walang gamit na equipment? So, kapag nagkaroon ng intervention sa ordinary course of nature, then that is working of miracles. Another example is si Jesus Christ. Nung ginawa niyang wine yung tubig, that is working of miracles. That was an operation or manifestation of the gift of the working of miracles. Yung tubig.
Maliban lang kung tinimplahan mo. Pero walang ganun nangyari. Talagang doon sa natural na nangyayari ay tubig talaga yon at wala siyang ginawa pero naging wine. So that was the operation of the working of miracles. It is a supernatural intervention in the ordinary course of nature, a temporary suspension. Nagkakaroon minsan kapag nag-operate yung gift of the working of miracles, nagkakaroon minsan ng suspension of the accustomed order or an interruption in the system of nature operated by the power of the Holy Spirit. Babalik tayo sa Old Testament dahil ang pinakamaraming operation or manifestation ng working of miracles ay kay Moses and the Israelites against the Egyptians. Kung babalikan ninyo, Exodus chapter 7, chapter 4, hanggang chapter 14, sobrang dami ng mga na-perform ni Moses na miracles. Kaya niya nagawa yun, it's because yung gift of the Holy Spirit, the working of miracles, ay freely nag-operate siya sa time na yun kay Moses for the purpose of delivering the Israelites. Dahil ang miracles, ang working of miracles, pag nag-operate ito, ay meron siyang laging specific purpose. Si Elisha, nung hinampas na yung tubig, that is to prove na nasa kanya na yung double portion of anointing. At that is to prove to him that the God of Elijah is also his God. At yung God na nag-accompany kay Elijah ay yun din ang mag-accompany kay Elisha. Sa panahon naman ni Moses, the purpose of working of miracles sa time na ito is to deliver them for deliverance purpose. Kaya simula sa una na hinagis ni Moses yung kanyang baston, naging ahas, and then pinulot niya sa buntot, then naging baston ulit. That was an operation of the gift of the working of miracles. And then lahat pa ng mga nangyari na miracles, yung alikabok naging mga insekto, yung pagkakaroon ng napakadaming mga palaka, yung ilog naging dugo, yung pagkamatay ng mga panganay ng mga Egyptian, yung paghati sa Red Sea, at lahat pa na ng mga naranasan ng mga Israelites sa desert, yan ay operation of the working of miracles. At yung operation ng working of miracles doon sa desert ay to give them protection, to provide healings, to provide their physical needs like food and water, shelter. Yung working of miracles ay tuloy-tuloy ang pag-manifest kay Moses and the Israelites. Si Elijah and the widow doon sa 1 Kings chapter 17 verse 8 to 16, nung ang asawa at anak ng isang propeta ay naiwan niya silang baon sa utang, at ang pag-asa para makabayad sila kahit papano ay kukunin yung anak niya para alilahin bilang kabayaran sa kanyang utang. And then ang instruction sa kanya ay humiram ng jar sa
kapitbahay. And then yung natitirang oil nila ay binuhos doon sa jar. Puno na yung jar pero tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng oil. So kinuha ulit ang isa hanggang sa napuno na ang lahat ng jars na hiniram. Then doon na rin nag-stop yung pagtulo ng oil. That was a manifestation of the working of miracles. Pagdating sa New Testament, yung pagpapakain ni Jesus Christ sa 5,000, John chapter 6 verse 5 to 14. Paano mapapakain ang 5,000 men? Hindi pa nabanggit yung women and children. Sa ilang pirasong isda lang at tinapay. Paano mapapakain yon? Pero because of the operation of the working of miracles, napakain ng lahat, may sobra pa. So ang working of miracles na ito, yung kay Elijah and the widow, the purpose of that working of miracles is to free them from death. And then dito kay Jesus Christ for provision to meet their physical needs. Si Paul and Elymas, yung isang magician nito, ay he was struck blind for a season because of the pronouncement of the Apostle Paul in Acts chapter 13 verse 4 to 12. That was a working of miracles, operation of the working of miracles. Yung sulat ni Howard Carter, babasahin ko sa inyo. Medyo mahaba-haba ito pero nakaka-bless ito. At pagkatapos ito pupunta tayo kaagad sa gifts of healing. So, dahil yung sulat ni excerpt sa sulat ni Howard Carter ay in-emphasize niya lahat dito yung mga working of miracles in operation, both Old and New Testament. So ito sabi niya, hindi ko na masyadong bilisan para at least kung gusto niyo magsulat, isulat lang niyo. Howard Carter said in his book, Questions and Answers on Spiritual Gifts, the working of miracles is a very important manifestation of the Spirit. It is the mighty power of God flowing through a person. Ganda na, no? It is the mighty power of God flowing through a person. It is the power of God mismo. Once na nag-operate yung working of miracles, it is the power of God mismo ang siyang nag-ooperate through us or through a person, kung sino man yung ginagamit niya as He wills. Hindi ito pinipwersa, hindi ito pinipilit. Ito'y bigla na lang as the Spirit wills. Okay? So hindi mo pwedeng persahin. Ang napakagandang gawin mo dyan is syempre to prepare yourself and then expect God to use you. We might say that when this gift is in manifestation through a believer, he participates in the same power of God that was in manifestation when God created the world. So anong klaseng power mismo yung nag-ooperate sa isang believer na ginagamit ng Holy Spirit through the gift of the working of miracles? Sabi niya, it is the power of God na ginamit niya to create the world. Not just the world, but the universe. It is the same power. Kaya nga, yung mga ginagamit sa working of miracles ay kailangan nilang mag-declare, kailangan nilang mag-pronounce, kailangan nilang i-pronounce yung gusto nilang mangyari. Because it is the power of God that He used when He created the universe is the same power operating when someone is being used by the Holy Spirit as He wills in the gift of the working of miracles. Kaya, once na nag-manifest ito, talagang ang magiging result is miracle. Walang ibang result kundi miracle. Kaya nga working of miracles. But it is not you, it is not us.
doing the miracles. It's the power of God in operation. As He wills, ayon sa kanyang kagustuhan, hindi sa kagustuhan ng tao. Kahit gustong-gusto mo mag-perform ng miracle, kung wala yung will ng Holy Spirit na gawin sa time na yon, wala tayong magagawa. Which is nagkaroon ng maraming error ito sa nung simula sa early 90s or early 28th century, 1900 to 19 pataas hanggang 1920, nagkaroon ng tinatawag na healing revival na nagpatuloy hanggang after World War II na. At ang daming evangelists sa time na yun, na-raise up ng Lord na nag-move sa power gifts. Ayan pala importante pang gusto kong sabihin sa inyo. Ang power gifts ay equipment yan ng mga evangelists. Kaya ako nilagay sa bandang huli yung power gifts kasi hindi gaanong madalas mag-manifest ito sa church gathering. Ito ay madalas nagma-manifest sa crusades, sa mga evangelism activities. So ito ay equipment ng mga evangelists to attract the unbelievers na tumanggap sila kay Jesus Christ. At madalas mag-manifest ito, hindi lang doon sa evangelist, kundi doon sa mga ginagamit ng Lord sa mga nag-i-effort to evangelize. So sa evangelism activities, ay madalas mag-manifest yung power gifts. Kasi pag nag-manifest yung power gifts, lalo na sa isang lugar na maraming mga spiritista, maraming mga religyoso, kapag nag-manifest yung power of God to perform miracles, then doon natin nakikita ang pagkakaiba. Doon nila nakikita ang pagkakaiba ng Diyos nila sa Diyos natin. Kaya mabilis ang pagtanggap ng mga tao sa Gospel of Christ kapag mayroong performance of miracles, performing miracles. At hindi ito sapilitan, kundi as the Spirit wills. Ang trabaho natin is just to preach the gospel and then just allow the Holy Spirit to use us to perform miracles through the gift of the working of miracles. God certainly worked a miracle when He spoke the earth and the world into existence. When the Lord permits a person through the power of the Holy Spirit to speak a word and the miraculous occurs, then the same God who created the world is allowing some of His omnipotence to be manifested through that person. Sabing omnipotence, pag sabing omnipotent God, He is a all-powerful God. At nagmamanifest daw yun, yung kanyang omnipotence sa isang believer na ginagamit niya sa gift of the working of miracles. But remember, these gifts of the Spirit, including the gift of the working of miracles, operate only as the Spirit wills. At yung sinasabi ko sa inyo kanina na healing movement, healing revival, healing movement, ang dami mga evangelists at dahil sa wala pang mga malalaking arena noon, ang ginagawa nila, nagtatayo sila ng malalaking tent. Sobrang laking tent na pwede niyang i-accommodate hanggang 50,000 na mga tao. So, napakalaking tent. So, ang tawag nila doon ay tent revival. Dinadala mga maraming mga may sakit. And then may mga healings, miracles na nangyayari. At maging yung mga patay na bubuhay. That is raising the dead, manifestation of the gift of faith and the working of miracles. And gifts of healings minsan sabay-sabay na nagmamanifest sa isang pasyente. So nangyari yan, 1900s, early 1900s. Okay, so
Sa time na yun pero, nagkaroon ng competition. Nagkaroon ng competition sa pamamagitan ng kung sino ang may pinakamalaking tent. Nagpalakihan sila ng mga tents. Nagkaroon ng competition kung sino ang may pinakamaraming miracles and healings na nangyayari. To the point na ang mga iba sa kanila kahit walang moving of the Holy Spirit, pinipwersa na magkaroon ng miracles. Pinipilit na itayo yung mga nasa wheelchairs para makarami sila ng mga mapapagaling. Pinipwersa ang Holy Spirit, but this is not as the minister's will. It's as the Spirit wills. Kaya ang daming kapalpakan sa mga time na yun. Pero, syempre, madaming genuine na miracles and healings. Pero, alam niyo na itong si Satanas, sumasaw lagi yan kapag nagkakaroon ng manifestation of the gifts of the Spirit. Yan. So, sa atin, sinasabi ko yung para ma-avoid natin ang magkaroon ng error. Kasi, once na ikaw ay nagkaroon ng desire to be used in the gifts of the Spirit for your own glory, just to perform, and the glory goes to you, nako, error. Ang lapit mo na sa error. Okay? So sabi pa niya, by the working of miracles, a nation was plagued to ensure the deliverance of God's people and to bring Him glory. By the working of miracles, the shadow cast by the sun went back 10 steps on a sundial as a sign that King Hezekiah would live and not die. Through the working of miracles, suddenly and astonishingly, a rod that was thrown to the ground miraculously became a serpent. Through the working of miracles, fire flashed from the sky and consumed a sacrifice as well as the altar upon which it had been sacrificed. One time, through the working of miracles, a prophet even made it thunder and hail. By the working of miracles, through Samson, even lions were overcome and were slain. In the case of Daniel, however, the lions were not overcome and slain. Instead, an angel came down and shut the lions' mouths. Daniel received his miracle through the gift of faith in operation. He lay down and went to sleep among those hungry, ravenous lions and was kept in perfect safety. The Bible says that when Daniel came out, no manner of hurt was found upon him because he believed in his God. That kind of faith to receive a miracle is beyond the ordinary faith that Christian possesses. It is the gift of faith in action. Remember, the gift of special faith receives the miracle. The gift of the working of miracles does the miracle. Through the working of miracles, loaves were multiplied. Through the working of miracles, a solid iron axe head was made to float in water as if it were a piece of wood. Yan ay mababasa niyo sa 2 Kings chapter 6 verse 5 to 7. Yan ay operation din ng working of miracles. Yung nagpuputol sila ng kahoy and then yung axe ng isang worker ay nahulog yung head doon sa yung head ng axe doon sa tubig and then hindi nila mahanap kung saan. And then hindi ko matandaan kung si Elijah or si Elisha. Then pinalutang yung head of the axe kasi natatakot na yung nakahulog kasi hiram lang niya yung axe. Then pinalutang. Yan ay operation ng working of miracles. Through the working of miracles, the raging force of a storm was quieted. Through the working of miracles, a multitude of fish filled the disciples' net when they let it down at Jesus' instruction. So yan ay, it is also a working of miracles. It was also a working of miracles nung sabi ni Jesus Christ, let down your net. And then inulog niya, then marami silang huling isda. Samantalang buong gabi wala silang
na huli. So that was a working of miracles in operation. Through the working of miracles, the widow's well became a fountain of oil and provided sustenance for her and her son. Ayun na yung tinalakay ko kanina. So, pag sa Old Testament, mas prominent ang working of miracles kaysa sa healing. Sobrang dami ng working of miracles sa Old Testament. Yan ay one of the gift of the Spirit. At syempre, sa New Testament at hanggang ngayon, ay nag-ooperate pa rin ito as the Spirit wills. At ang napakagandang gawin na natin dyan ay just to prepare ourselves. Kasi kapag prepared tayo, then mayroong mas malaking chance na gamitin tayo. Kasi hindi naman sinasabing as the Spirit wills, basta bigla na lamang niyang gagamitin isang tao. Hindi naman ibig sabihin na walang chance yung mga mas prepared. Actually, mas maraming chance yung mga prepared kaysa doon sa mga hindi prepared. So, pag sinabing prepared, ibig sabihin, mayroon kang regular communion with the Holy Spirit. Tulad ng sinabi ng isang preacher na naging best friend niya ang Holy Spirit. Kasi nga, ang nasa kanya, in person, ay hindi ang God the Father, hindi ang God the Son, Jesus Christ. Ang nasa kanya, in person, is God the Holy Spirit. And He can be your best friend, sabi niya. Tulad na nangyari sa kanya. Once na naging best friend mo siya, meron kang communion sa kanya regularly, then you are more prepared sa operation ng gifts of the Spirit. It's either utterance gifts, revelation gifts, or power gifts. At syempre, pag yung power gifts ang gusto mong mag-operate, ito ay madalas mangyari when you are evangelizing. So if you have a heart for unbelievers to know Christ, then may possibility na ang mag-operate sa'yo when you are prepared spiritually ay ang power gifts. Gift of faith, working of miracles, or gifts of healings. Okay, so punta tayo sa gifts of healings. Una sa lahat, sinabing gifts of healings. Plural, gifts, and then healings, plural. Wala naman sa Bible yung explanation ng isang teacher, pero may point siya. May sense. Kasi sabi niya, ang dahilan kung bakit plural, sabi niya, kasi sa dami ng klase ng sakit, then yung spiritual manifestation ng gifts of healing, sabi niya, sa iba't ibang ministers ay iba't ibang klase ng sakit ang kanilang napapagaling. Example, sabi niya, sa healing revival, na nagkaroon ng healing revival, so ang dami mga evangelists, ang dami mga tents. Sa isang tent na pinapangunahan ng isang evangelist, mataas ang percentage na ang mga gumagaling doon ay puro mga cancer. Sa ibang sakit, like tuberculosis, ay kakaunti yung percentage. Pero punta ka sa ibang tent na pinapangunahan ng isang evangelist din doon, madalas, ang gumagaling sa kanya ay yung mga may tuberculosis na related doon yung mga sakit. Pero pagdating sa cancer, mahina, mababa ang percentage. And then pupunta ka ulit sa mga ibang tent, ang makikita mo naman doon na nangyayaring healings ay yung mga bali-bali ang buto. Yung mga may mga fractures. And then pupunta ka sa iba namang tent, ang makikita mong gumagaling doon, yung mga bulag, bingi, pepe. So, sabi niya, yan ang pagkakaintindi ko kung bakit gifts of healings. Kasi hindi lahat ng evangelist na kung saan ito yung nag-operate ay lahat ng klase ng sakit gumagaling. Kundi meron talagang sa isang evangelist, meron talagang mas nakakarami ang percentage na klase ng sakit na napapagaling. So may sense, kahit paano. At sa akin ay ma-agree ako doon.
Kasi nakita ko rin sa mga nakasama kong mga evangelists sa mission ay iba-iba. Sa akin, madalang, kasi pare-pares lang kami nagpe-pray ng mga may sakit, pero yung style ko kasi iba. Dahil sa akin, kahit hindi mag-operate yung gifts of healings, ay okay lang. Ang style ko kasi, ituturo ko muna ang Word of God. Ituturo ko ang subject ng Word of God about healing. At kapag may faith na sila na gumaling, then doon ko lang sila ililay hands. And like sa mga nakakasama ko na kahit walang teaching, basta't nag-operate ng gift of healing or gifts of healings, nakakapag-layan sila kahit walang teaching of the Word. Ngayon, ang problema lang doon, pag gumaling na sila, tapos walang teaching, paano nila mamimaintain yung healing na yon? And minsan, habang nagtuturo ako, nag-ooperate ng gifts of healings. Hindi ko pa tapos yung teaching. Then, nandun na yung operation ng gifts of healings. Then, nagtatawag na lang ako. And then, pinagpipray. And then, gumagaling. Pero sa individual, hindi sa crusade, sa individual, meron talagang kahit ituro mo ang Word of God, hindi talaga naiintindihan. Kasi ang focus niyan doon sa sakit niya. And then, tinatry ko lang na ilayans, baka sakali mag-move ang Holy Spirit through the gifts of healings. Pero, wala talaga. Then, hindi ko na inaasahan na gagaling yung mga ganitong pinagpipray ko kasi walang operation ng gifts of healings eh. Tapos, wala pang faith. Sasabihin niya, naniniwala naman siya, pero alam mo talaga kung may faith yan eh. Kasi pag may faith yan, dumarating ka pa sa punto na hindi mo na pag-pray kasi siya na mismo sinasabi niya, Pastor, magaling na ako. Ako, pag narinig ko na yan, tapos may confidence, may aggressiveness, talagang naliwanagan yan. Nakita niya ang kanyang sarili na pinagaling na ni Jesus Christ noon pa man. Kaya wala nang karapatan yung sakit na manatili sa kanya. Kahit hindi mo na ipag-pray yun, may faith na siya to be healed. O a-agree ka na lang sa prayer. Pero yung kailangan mong ilay hands, kailangan mong iuntog sa badera, ang hinahanap nun is the manifestation of the gifts of healings. Kawawa din ang mga ito kasi kahit gumaling sila during crusade, kahit gumaling sila sa manifestation ng gifts of healings, tapos walang teaching of the word, walang faith sa kanilang puso, pag bumisita muli yung spirit na nagbigay sa kanila ng sakit, hindi nila alam kung paano i-maintain yung healing nila. So, yun ang pagkakaiba. Okay, explain ko to. The gifts of healings are manifested for the supernatural healing of sickness and disease without any natural source or means. Ibig sabihin, yung gifts of healings, pag ito kumilos, outside talaga ito sa medical science. Kasi may mga nagsasabi na yung mga doctors daw, mga physicians, ay may gifts of healings daw sila. Sila daw yung binigyan ng gifts of healings. Alam niyo, kung totoo yun na may gifts of healings yung mga physicians, di dapat di sila naniningil. Kasi sabi ni Jesus Christ, freely give, freely receive. Freely receive, freely give. So, bawal maningil. Pero alam naman natin na sobrang mahal maningil ang mga doktor. So, hindi yung gift. Hindi yung gift. At saka, kung totoo yun, di dapat lahat ng doktor ay believers. Kasi ang gifts of the Spirit para sa believers, para sa church. Pero mas maraming unbeliever na physicians, di ba? Mas maraming unbeliever na doctors. So, hindi totoo yan. Hindi gifts of healings yung kanilang kakayahang magpagaling. Pero naniniwala tayo doon. Hindi natin binabaliwala ang science. Hindi natin binabaliwala ang medical science. Kasi kung walang medical science, ang dami nang namatay maging mga ministers. So, ang pinupunto ko lang dito ay magkaiba ang medical science sa gifts of healings. Kasi yung gifts of healings, pag nag-manifest siya, kahit walang gamot, kahit walang diagnose ang doktor, kahit walang administration ng doktor sa kanila, gumagaling talaga. Kasi operation ng Holy Spirit yan. So, tandaan nyo yun ha. Hindi tayo oppose sa mga doktor. Hindi tayo oppose
sa mga gamot. Pero ang gifts of healings talaga ay hindi siya medical science. So sa Old Testament, prominent ang working of miracles. Sa New Testament pero, prominent ang gifts of healings. Simula sa ministry ni Jesus Christ, simula kay Jesus Christ hanggang sa mga apostles sa pag-start ng New Testament Church. Mas prominent talaga ang gifts of healings. Okay, so palagi ko nasabi ko na yung mga importante. Kaya in conclusion, babalik tayo dun sa 1 Corinthians. Meron tayong mga titingnan dito na mga importanteng points when it comes to the operation of the gifts of the Spirit. Tingnan natin sa 1 Corinthians 12. 1 Corinthians chapter 12. Tingnan natin yung verse 1. Meron pa tayo mga 25 minutes. Tamang-tama ito. Sabi niya sa verse 1, Now, concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Okay, so, nasabi ko na yan dati, pero gusto kong idiin ngayon na ayaw talaga ng Holy Spirit na maging ignorant ang church at yung mga believers concerning spiritual gifts. So ito talagang pinaka-purpose ng ating subject. Para hindi tayo maging ignorant sa spiritual gifts. Kasi pag ignorant tayo sa spiritual gifts, it's either hindi tayo makakapag-flow sa gusto ng Holy Spirit na gawin sa atin, or makakapag-flow tayo pero mapupunta tayo sa extreme. Na minsan, emosyon na pala natin, or inspired na pala ng evil spirit, hindi pa natin na-recognize at ang akala pa rin natin, it's still the Holy Spirit. Kasi mapapansin mo talaga sa mga gatherings ng mga churches, hindi lang sa church, hindi na sa isang local church, kasi ang gifts of the Spirit ay mas may chance na kumilos kapag nag-gather ang mga churches or nag-gather ang mga believers from other churches. For example, youth camp, mga ginagawa natin sa Rema. Yung ministers' conference, yan talaga, madalas mag-manifest dyan ng gifts of the Spirit. Mapapansin mo, sa dami ng mga gatherings, wala kayong lakas loob na mag-question kasi nga, hindi pa tayo ganun ka-knowledgeable about the gifts of the Spirit. Pero ang dami yung napapansin na may question niya sa isip niyo, hindi nyo lang nasasabi. But deep inside of you, may question kayo, ba't ganun na nangyari? Ba't ganun? So, yun ang gusto nating matanggal. Na maunawaan natin, magkaroon tayo kaagad ng discernment and judgment, not judging the person, but judgment na nasabi mo na ito ay operation na pala ng evil spirit. Malalaman mo kapag ikaw ay knowledgeable about the gifts of the Spirit. Atin na yung na-explain ni Sir Paul. Ito pala yun. Imbis na magkaroon ka ng questions sa isip mo, understanding ang umiiral. Naunawaan mo na. At possible na ikaw pa ang gamitin ng Lord na mag-set ng order para walang confusion. Baka ikaw ang tapikin ni Lord na lapitan mo siya, patigilin, kasi yung ginagawa niya, dinidistract niya ang moving ng Holy Spirit. At maging yung minister, hindi siya makapag-flow kasi nadidistract siya sa ingay na ginagawa niya. Sa tuwing magpa-prophecy na o sa tuwing mag-move na sa gusto ng Holy Spirit yung minister, sinasabayan niya ng palakpak, sinasabayan niya ng sigaw, sinasabayan niya ng ingay, sinasabayan niya ng iyak, sinasabayan niya ng tawa. Walang masama sa lahat ng mga yan pag nasa order. Ang masama kung out of order. Out of order nga, di masama, di ba? Ang nais ng Lord sa atin dito, magkaroon ng order. Yan. Tapos dyan sa verse 3. In verse 3, sabi niya, Therefore, I make known to you that no one
speaking by the Spirit of God calls Jesus a curse. Yeah, ito, gusto ko manang i-din sa inyo na speaking by the Spirit of God. Dapat ma-discern natin kaagad-agad o kung hindi man kaagad-agad ay ma-discern natin kahit papano na kung ang isang tao nagsasalita ay speaking by the Spirit of God. Kasi pag hindi natin na-discern yan, yung personal discernment natin, pag hindi natin na-discern yan, na ang isang tao, nagsasalita siya, not by the Spirit of God, pag di mo na-discern yun, tatanggapin yung kanyang sasabihin. So, kailangan nating ma-discern na kapag ang isang tao nag-prophecy, kapag isang tao nag-speak in tongues, kapag isang tao ay meron siyang physical manifestation or physical expression na nakikita mo, dapat malaman mo kung yung ginagawa niya ay by the Spirit of God pa rin. Kasi merong narinig na preacher, sabi niya, one time, sabi niya, nagpipreach ako, bigla na lamang ang isa ay nag-dance in the Spirit. So, ang dancing in the Spirit ay iba sa dancing in the flesh. Ha? Yung ginagawa natin every Sunday na may mga dancers tayo kasabay ng praise and worship, actually, that is not dancing in the Spirit. That is still dancing in the flesh, but they are using it to praise the Lord. Ang problema lang kapag merong naging member ng dance team tapos hindi sila puspos ng banal na Espiritu, it's possible na nagpi-perform sila just to perform. Hindi naman to attract people, but just to perform. Pero may possibility na ang mga dance team na ito ay magdire-diretso sila sa dancing in the Spirit. Kaya kung puspos ng banal na Espiritu, yung mga dancer natin sa church, pag puspos sila personally, meron silang regular communion with the Holy Spirit, it's possible na yung kanilang dance steps ay ma-bypass nila and then they will move to the dance in the Spirit. Mas nakaka-bless yun. Sa tuwing tinitingnan mo yung mga nag-dance in the Spirit, wala kang ibang magagawa kundi mag-worship. Pero pag dance in the flesh, ang magagawa mo doon is to admire them sa mga steps nila, sa mga galaw nila, sa mga moves nila. At kung hindi sensitive yung mga dance team, actually dinidistract nila yung congregation to praise and worship the Lord. So yung sinasabi ko sa inyo, nagpipreach siya, and then all of a sudden, may nag-dance in the Spirit. Then tinignan niya, siya mismo na tumingin doon sa nag-dance in the Spirit, na-bless siya. And then mayroong inward witness sa kanya na just keep on preaching. And then, nagdire-diretso siyang nagpipreach, nagdire-diretso rin sumasayaw, but there is an order. Nabibless sila, both doon sa preaching at doon sa dance. Eh, hindi ko sinasabing all the time nangyayari yun. Minsan ko lang narinig yun. Baka naman narinig natin, pwede pala, nagpipreach, sasayaw nga ako. Make sure na yan ay prompting of the Holy Spirit. Kasi pag gusto mo lang, papatayin mo yung flow ng worship. Ako madalas, pagka may nagpipreach at hawak kong instrument, may prompting ang Holy Spirit sa akin na backgroundan ko yung nagpipreach kahit hindi ako gaano marunong tumugtog. Pag nag-background ako, makikita ko, mapapansin ko doon sa preacher ay tumatapang. Tumatapang siya. Then ititigil ko yung background, babalik siya sa pagkamahiyain. Huwag yung sabihin na, gawin ko nga, mag-background ako. Meron naman akong naririnig na ang galing mag-gitara, talagang kumakanta ang bawat string, nakakagawa ng maraming melody sa isang kalabit. Pero pag narinig mo yung sound ng kanyang instrument, nako, bagsak ang anointing. Hindi maka-flow yung preacher.
Alam ko, naranasan ko na maraming beses, may napupuntahan akong church, may napupunta akong gathering na grabe, ang tindi pag sila nag-background, keyboard, gitara, or ano man yung instrumento na marinig mo yung sound ng kanyang instrument, grabe. Parang gusto mo na mag-prophecy ka agad. And meron namang lugar ka mapupuntahan, ang ganda-ganda ng sound system nila, ang ganda-ganda ng sound, yung buga ng sound ng mga instrumento nila, pero talagang walang anointing, walang Spirit of God. Kahit anong ganda ng kanyang instrumento, kahit anong galing niyang tumugtog, kung hindi ka lang nahihiya, ay pabababain mo na sa stage. So we must discern kung ang isang ginagamit ng Lord sa church ay by the Spirit of God pa or by the evil spirit na or by his or her emotion or flesh na. And we must be sensitive kung anong dapat natin gawin para bumalik sa order yung flow ng service. And then dyan sa verse 11, para makita natin sa Bible mismo, ma-remind sa atin na hindi natin pwersahin ng Holy Spirit. Sabi niya, but one and the same Spirit works all these things, distributing to each one individually as He wills. So ang Holy Spirit, ang talagang may kagustuhan na mag-manifest ang gift of faith, mag-manifest ang working of miracles, mag-manifest ang gifts of healings, word of wisdom, word of knowledge, discerning of spirits, gift of tongues, interpretation of tongues, or prophecy. That is as the Spirit wills. Hindi natin trabaho yon. Trabaho natin is to prepare ourselves to commune with the Holy Spirit. Okay. Diyan sa verse 25, 1 Corinthians 12:25. Sabi niya, that there should be no schism in the body, but that the members should have the same care for one another. Anong pinupunto niya dyan? Alam niyo, isang aral dyan, gusto mo talaga na prepared ka na gamitin ng Holy Spirit. Hindi pwedeng mangyari yun kung wala kang relationship sa body of Christ. Hindi pwedeng mangyari yun kung wala kang unity, harmony with other believers. Ang mga talagang gustong-gustong gamitin ng Holy Spirit sa gifts of the Spirit ay yung mga mayroong genuine na love and care and concern sa believers, sa kanyang kapwa-believers. Kung ikaw isolated ka lagi, then wala kang chance to be used by the Holy Spirit sa gifts niya. Ang gusto ng Holy Spirit, maging united tayo. Ang gusto ng Holy Spirit, magkaroon tayo ng harmony sa bawat member ng body of Christ. Once na tayo nagkukause ng division, strife, hatred, anger sa body of Christ, para mo sinasabi na ayaw mong gamitin ka ng Holy Spirit. So dapat hindi ito mawala yung ating tunay na malasakit sa ating mga kapwa mananampalataya. Madaling mag-flow sa iyo ang Holy Spirit when you are in harmony with other believers. Yan ang aking naobserbahan na yan noon pa man. Mahirap mag-flow ang Holy Spirit. Mahirap mag-manifest ang gifts of the Spirit kung ang mga members nag-aaway-aaway, may hidwaan, walang unity, walang harmony, walang tunay na pagmamahalan, nagpaplastikan lang sila. Mahirap mag-flow ang Holy Spirit. Maaring mag-flow siya doon sa talagang may genuine ng kanilang puso sa body of Christ, sa family of God. Kaya yung family of God. The family of God is greater than your physical family. Pero hindi ko naman sinasabing wag yung mahalin yung physical family ninyo. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, may mas malaga kaysa sa physical family ninyo. Alam niyo kung bakit? Yung physical family ninyo, it will not last. Bakit? Kasi pag nag-asawa ka na,
Bubuo ka ng sarili mong pamilya. Yung mga anak mo, pagdating ng araw, bubuo yan ng kanilang pamilya. To the point na kapag hindi mo pinaghandaan ng yung pagtanda, mag-isa ka na lang. O, asan na yung family mo nun? So your physical family, it will not last. But the family of God, it will last forever kasi tapos na ang lahat. The body of Christ is one with Jesus Christ. Forever and ever and ever. Ganyan kahalaga na maging forever connected tayo sa body of Christ kasi ito yung family na mananatili magpakailanman. Huwag kayong umasta na parang yung pamilya ninyo panghabang buhay. Tanggapin nyo ang katotohanan. Hindi talaga. Na-imagine yung lolo at lola ninyo? O noon, pinangarap nila na panghabang buhay nilang kasama yung magulang ninyo. Pero kinailangan ng magulang ninyo ang humiwalay at magbuo ng sariling pamilya. O yung magulang ninyo, umaasa yan na forever nila kayong kasama. May mga iba pa nga na binabawalan ng makipag-jowa ang kanilang mga anak dahil ayaw nilang mawala sa kanilang anak. Pinapangarap nilang maging forever nilang kasama ang kanilang mga anak. Maging kayo din, gusto niyo forever ninyong kasamang nanay niyo. Pero imposible na mangyari yun kung nanay na rin kayo. Darating ang time, pipiliin ninyo kung sino talagang ipaprioritize ninyo. Hindi nyo pwedeng pagsabihin yan. O yung mga anak ninyo, darating ang time, mamimili din yan. Kung yung anak nila o kayo. Yung anak nila, asawa nila o kayo. Tanggapin nyo dahil katotohanan yan. Dahil talagang walang physical family na magtatagal. Kung gusto kong manatili sa akin si Elijah, kailangan ko siyang ilayo kay Jaja. Kailangan isang Jaja lang. Hindi pwedeng dalawang Jaja. Kung gusto kong manatili siya sa akin. Pero hindi pwede. Hindi pwede yun. Kaya nga, committed ako sa body of Christ kasi alam ko, ito lang yung pamilya ko na forever kong pamilya. Tapos na ang lahat, yung pamilya ng Diyos, hindi yan matatapos. Forever yan. Kaya hindi ko kailangang ubusin ang aking oras at panahon at kalakasan sa aking physical family. At kung ganun yung ating kaisipan pagdating sa body of Christ, then para mo sinasabi sa Holy Spirit, I am always available. Anytime you want, you can use me to bless the body of Christ. Okay, iba sa atin, hindi nagagamit. Hindi nagagamit sa gifts of the Spirit kasi mas mahal niyo ang physical family ninyo kaysa spiritual family ninyo. And then dyan sa verse 27, ang sabi niya, now you are the body of Christ and the members individually, and God has appointed. Ito naman, appointed. Although gifts of the Spirit yung ibang tinutukoy dyan, pero appointed. Meron siyang in-appoint talaga as apostles, as prophets, as teachers, as worker of miracles, which are the evangelists, gifts of healings, helps, administrations, the pastors, and then varieties of tongues. Meron talagang, hindi naman siya wala naman siya sa fivefold ministry gifts, pero talagang regularly nagmamanifest sa kanya yung gift of tongues. For example, yung ate ko na panganay na babae, nung nakasama ko yan sa isang church, nakita ko na yan, na siya lagi ang ginagamit ng Lord sa gift of tongues. Iba yung individual tongues sa gift of tongues. Siya lagi, and then sometimes, in-interpret niya, and then sometimes, may prophecy kahit walang speaking in other tongues. So, nakita ko yan regularly, gift of tongues. May mga ganon na inilagay ng Lord sa church na regularly nag-ooperate siya sa gift na yon. So, dapat ma-recognize natin yung mga appointed sa gift as the Spirit wills.
Okay? So, dyan sa verse 31, ano pa tayo, 5 minutes, verse 31, sabi niya, but earnestly desire the best gifts. Desire the best gifts. You cannot force the Holy Spirit, but you can desire. You can desire the best gifts. Ano ba yung best gifts? The best gifts ay kung ano yung gift na dapat mag-operate sa time na yun na mag-meet sa needs ng tao. Kasi kung ang nandoon, kailangan niya ng healing, hindi niya kailangan ng word of wisdom. Wala siyang interest doon sa future plan of God kung mamamatay rin din siya sa sakit. So kapag nag-operate ang word of wisdom, okay. Pero kung ang nag-operate ay gifts of healings, then that's the best gift sa particular situation na yun. So, i-desire daw natin yung best gift na mag-manifest sa church or anytime na may gathering. Let us desire na ang mag-manifest is the best gift na mag-meet sa needs ng mga tao. And yet, sabi niya, I will show you a more excellent way. Kalahin mo, no? Love pa rin ang tinutukoy. Kaya doon sa verse, chapter 13, verse 3, yung last part ng verse 3, chapter 13, 1 Corinthians, it profits me nothing. Although gagamitin ako ng Lord sa gifts of the Spirit, pero kung wala akong love, it profits me nothing. Wala akong tutubuhin. Useless, kumbaga, ang pagkakagamit ng Lord sa akin. Kung nagpapagamit ako sa Kanya na wala naman akong genuine love sa body of Christ or sa family of God. And in chapter 14, verse 1, sabi niya, pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Okay, ang ganda na sinabi niya, pursue love. Hindi pursue the gifts. Pursue love, but desire the spiritual gifts. So, pag pursue, to the next level na yan. Mas higit pa yan sa desire. Kasi you can desire something, but you're not really pursuing it. Tulad ng nangyayari sa atin dahil sa umiiral katamaran. Marami kang desires, but you're not pursuing it. Sa atin, we can desire spiritual gifts, pero ang sabi niya, ang i-pursue natin is love. So parang sandwich ito. Masarap ang sandwich kapag dalawa, sa gitna may palaman. 1 Corinthians 12, and then love, and then 1 Corinthians 14. The gifts of the Spirit, love, and operation of the gifts of the Spirit. 1 Corinthians 12, binanggit niya ang gifts of the Spirit. 1 Corinthians 13, love. Then 1 Corinthians 14, operation. And then last, dito sa, or hindi pa, dalawa pa pala ito. Bibilisan ko. Verse 12, 1 Corinthians 14, verse 12. Even so you, since you are zealous for spiritual gifts, let it be for the edification of the church that you may seek to excel. So, tinan nyo. You will seek to excel. Ibig sabihin, when you excel, you are going for excellence. Ibig sabihin, yung pagpo-flow mo sa Holy Spirit, maaaring mag-start ka sa may mistake, pero hindi ka magtatapos sa mistake. Kasi you are going for excellence. Yan ang ibig sabihin ng to excel. You are going for excellence in flowing with the Holy Spirit kasi ang purpose mo is to edify the body of Christ, not to exalt yourself. And in verse 38, sabi niya, verse 38, but if anyone is ignorant, let him be ignorant. Kung talagang ignorante siya at ayang matuto, pero gustong-gusto niya makipag-flow sa Holy Spirit, bahala ka, pero you must control. Pag nakaka-distract siya, then the control nasa iyo. Then verse 39, therefore, brethren, desire earnestly to prophesy, and do not forbid to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. So, na-explain ko sa inyo lahat yung 9 gifts of the Holy Spirit, then lahat pa ng mga mahalagang puntos dito sa gifts of the Spirit. Above all,
let all things be done decently and in order. Mayroong way lagi na ang operation of the gifts of the Spirit will be done decently and in order. Manood kayo sa YouTube, lahat ng mga operation of the gifts of the Spirit, marami kayong makikita na nangyayari na hindi in order, na hindi decently. Pero ang goal natin lagi every time we gather and every time we flow with the Holy Spirit, ang goal natin lagi, let it be done decently and in order. Because our God is not the God of confusion. Sabi niya dyan sa 1 Corinthians 14:33, God is not the author of confusion but of peace. He's not the God of confusion. So kung may nangyayari confusion sa ating mga gathering, then it's time to correct. It's time to fix so that all things will be done decently and in order. So sa wakas, tapos tayo sa gifts of the Holy Spirit. So God bless sa exam ninyo sa Thursday. Okay? And then next week, another subject tayo ulit. You're blessed.